record Guinness Book ng kanyang ama na greatest magnanakaw sa Pilipinas. Pangalawa, ano ba ang ipabangon ni Bongbong Marcos? Nagtalaga siya ng mga judges sa Sandigang Bayan, sa Ombudsman, sa Supreme Court, may pinasok siya mga justices. Para ano? Gusto nilang linisin ang madilim na nakaraan ng kanilang ama na maraming kaso. So ngayon, unti-unti nang nabura ang mga kaso ng kanyang ama sa blunder niya sa bansang ito. Lumalabas na mga kaso at pinawalang sala na ang kanyang ama at kanyang pamilya sa mga pagnanakaw na kanilang ginawa noong panahon ng kanyang ama. Pangatlo, anong ibabangon nila? Sa libro kasi, di ba, sa atin, doon sa libro ng Philippine History, nakatatak doon na ang Marcos ay magnanakaw, diktador, at friendly. Di ba, salud ng bayan ng mga Marcos. So, itinalaga niya ang kanyang kabinet, pinalitan si Inday Sara, pinalit si Angkara para pag-alis niya, malinis na ang libro, wala ng history na libro na magnanakaw ang kanilang ama. Yun ang katotohanan na babangon muli sila. At ngayon, sino ngayon ang mga nabibiktima sa kanyang mga ginagawa? Tayo, mga Pilipino, hanggang sasabihin na lang ng PTI, hanggang sasabihin na lang ng Claire Castro na kasya na daw yung 500 pesos na notibuhay na ng mga tao sa Pilipinas. Diba, isang kababakan na salita yun para sa atin. Ibig sabihin, wala na talagang pera ang taong bayan dito kasi nananakaw na nila. Kaya nga, yung mga trillion pesos na ninakaw nila, yun ang nakapalubog sa ating ekonomiya. Pero mo, nagpalabas ng trillion pesos ang Central Bank para yan ay i-prime up o iangat ang ating ekonomiya. Ang cash na yan ay mag-securate sa ating ekonomiya. Kung dahil ninakaw nila, buti sana kung ninakaw nila, tinago out. Hindi nila tinago. Sana yung ninakaw nila, ginastos nila sa Pilipinas, umiikot ang pera. Wala eh. Tinago nila yung ninakaw nila ng pera. So, mayroon na tayong economic imbalance. Wala na kasi walang kasi. Trillion pesos pa naman yun na hindi umiikot. So, sino ngayon ang ekonomiya hindi babagsak? Ang ngayon ang ginagawa niya, umutang. Kunin ang mga pera doon sa mga government agencies, ilagay sa unprogrammed fund at gagastusin para sa mga politikong sang-ayon sa kanila. Wala. Saan kaya kukunin ang pera para sa susunod na taon sa Pilipinas? Wala na lang papautang dahil wala na. Sira na ang ating reputasyon sa pangutang kasi ninanakaw lang ng mga politiko. Ngayon, akala natin, huminto na ang pangunguragot ng Marcos administration. Hindi huminto dahil si Congressman Lipiste mismo ang nagbulgar na sa 2026 mayroong tinago ng 497 billion pesos insertion. Para saan yun? Siguro, yung tinago ng 497 billion ay inihanda yun kasi baka ma-impeach si Bongbong Marcos, isuol na naman niya sa mga congressman para huwag siyang ma-impeach. Or, yung pera na yun, pansuol muli sa mga congressman upang pa-impeach na si Bibi Sara. Ayan. Saan tayo lulugan nito, tao ba yan? Inubos na nila ang pera sa magnanakaw, tinago na nila, hindi circulate sa ating ekonomiya. Ngayon, tatahimik ko ba tayo? Ang rally ng Trillion March ay equivalent ng milyon ng pesos na ninakaw. Sana naman, sumigaw na sila na si Marcos ang mastermind sa lahat ng pagnanakaw. Dahil siya naman ang pumirma sa 2023 budget hanggang sa 2026 budget. Sino pa ang pwede natin paratangan? Sino? Siya. Kasi siya ang presidente. Diba? And that is
the danger of having a drug addict president. Sabi ko nga, sa palagi kong sinasabi sa inyo, bawat rally, President Bongbong Marcos is our clear and present danger. A threat to our national security. Kasi, bangag na, nagdadroga. And I hate drugs. Diba? Sino nagsabi doon, I hate drugs? Oh. Tayo din magsabi, hindi lang si Tatay Digong nagsabi doon. Tayo, we hate drugs. Kasi, that threatens our national security. Dapat maintindihan natin yan. Nakakadismaya na palagi tayo nagrarally dito. Pero wala namang inawon yung pagrarally natin. Diba? So, kung meron tayong Iglesia ni Cristo nagrarally, milyon na taong lumalabas. Pero wala namang sinabi na Marcos resign. Meron tayong trillion March 1.0 at 2.0 ngayon. Sana naman, tapusin natin yan. Meron tayong konstitusyon na dapat din natin sundin. Meron din panahon na ilalaban natin ang mga sinusuportahan ng mga politiko. Doon tayo. There is time for us. Na kung gusto niyo maglaban doon sa ayaw ninyo, doon sa constitutionally mandated provision na eleksyon. Ngayon, country first before self. Alam niyo, country first before self. Kung lahat tayo nagrarally noon hanggang ngayon, merong sariling interes. Isang tabi muna natin ang sariling interes. Unahin muna natin ang bayan. We will save the country from the madness of Bongbong Marcos. We will save the country. The youth, you must demand your future. What will be your future? Ako, tatay ninyo, matanda na, nag-retire. Ninakaw yung pera namin sa GSIS eh. Kaya nga ako palaging nagsalita. Dahil, aabot pa ba sa panahon na wala na akong pensyon dahil walang pera ang GSIS? Yung mga pensyoner dapat magsalita. Dahil ginamit nila ang pera sa GSIS na hindi tugma doon sa anong ibig sabihin ng aming pensyon. Eh ngayon, kung ninakaw na yun, what will be also our future? Buhay pa kami. Dahil ninakaw na ng Marcos administration ang pera ng GSIS. Yung pera rin. Ninakaw yung pera rin. So, wala nang malasakit program. Wala nang no billing sa mga ospital. Saan na tayo kukuha ng pagbayad doon sa mga hindi makabayad sa ospital? Kawawa tayo dahil ninakaw yung pondo ng PhilHealth, nilagay sa program fund at ninakaw ng mga buhaya, mga politiko sa pamumuno ni Marcos Jr. So mayroon tayong rason. Hindi tayo nagsasalita na Marcos right kung wala tayong rason. Meron tayong rason. At hindi na natin sana siya pabutin pa sa 2028. Dahil malamang wala na tayo, patay na tayong lahat sa 2028. Ngayon pa lang na nakita na natin na mga tauhan niya nagnakaw, siya pumirma sa mga ninakaw, palisin na lang natin siya. We will ask him, Mr. President,